Before this episode starts, I want to say shoutouts to Podmetrics. Yes, Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows, from who listens to us all the way to where they are. If you want to start your own podcast, visit podmetrics.co and use the code MTG Show Podcast. Again, that's podmetrics.co and use the code MTG Show Podcast. Welcome to another episode of the MTG Show Podcast. And this week's episode is not different from the last week episode. Last week's episode. So, the difference here is siguro napakalinis na itong audio natin. Sana napakalinis na nga. Kaya tinitignan ko pa rin right now kung gaano nakalinis yung audio ko. Kasi sa totoo lang ayoko ng mic shields kasi I hate it. Ang laki kasing bilog, oh. Ini-imagine ko pa lang na ang laking bilog, eh. Tapos yun ang gagamitin ko. No, I don't think so po. Pero let's talk to the first story, shall we? So, WWE Thunderdome is now under construction. So, right now, habang kayo ay natutulog kagabi, inumpisahan na po ng WWE yung Thunderdome sa Amway Center sa Orlando. Featured doon sa arena na yon is virtual fans, pyro. Kung ano yung nakikita mo sa WWE in the past. Pero hindi ka makakita ng pyro dito, ay ng tao. Kasi obviously wala pa rin tao dito. Kasi nga ayaw naman nila na magdikit-dikit yung mga fans nila. Ayaw din nila magkasakit yung mga fans. So, that's the reason kung bakit nila gagawin tong Thunderdome. According to the reliable sources, magre-rent ang WWE sa Thunderdome hanggang October 31st of 2020. So I guess dito din sa Thunderdome gaganapin ang Hell in a Cell. They can do Hell in a Cell right here in the Thunderdome. So no reasons para alisin ng Hell in a Cell this year. Pero ang sure ko may pay-per-view calendar na sila at ni-release. That's SummerSlam this Sunday, Payback next Sunday, and then another pay-per-view on September, probably one pay-per-view for September. Parang ano to, new experience to if you're watching NBA restart. Yeah, ganyan na ganyan ang format na ng WWE Thunderdome. Pero malalaman pa natin this Friday night sa US, Saturday sa atin. Malalaman pa natin kung ano talaga yung Thunderdome. Pero sure ko talaga ano to eh. Malaking arena, tapos yung stage same as the usual WWE set, and then basta wala siyang pwesto para sa crowd gano'n. Parang gano'n ba yung feeling? And according to WWE din, meron ng ways to register to the Thunderdome, to be part of the Thunderdome crowd. So visit their page or Facebook page, all of the social medias. Doon niyo makikita yung kung paano makasama dito sa Thunderdome. And sana mayroong makasama sa atin dito sa Philippines na manonood dito sa Thunderdome. Tapos ipapakita sila sa crowd. Ganun ang presensya ng Thunderdome na yun. So, yan. Next story. Speaking of Thunderdome and SummerSlam, Asuka will face both Bailey and Sasha in a separate title matches at SummerSlam this Sunday night. Para sa akin, I'm not surprised naman.
Kasi ginawa na rin nila 'to before kay case ni Becky na champion. Ginawa na rin nila 'to before, kaya hindi na siya bago sa'kin. Pero sa'kin, parang nafi-feel ko lang na they are going to retain one title and they are going to retain or to drop one title then. And then on Payback, they are going to drop the tag titles. Yun ang iniisip ko. Una pa lang na in-announce nila yung Payback na yan na ibabalik nila by August 30. Yun agad ang iniisip ko na they are going to drop the titles and then isa lang sa dalawa yung magiging champion. Either Raw or SmackDown titles. Kasi meron din namang rumored na WWE drop by September. Kaya yun talaga ang inaasahan ko na I wish maghiwalay talaga yung dalawa sa brands. Pero let's see pa kung ano pa yung magagawa nitong thing na 'to kay Asuka. Pero feel ko talaga isa lang ang makukuha ni Asuka dito. So next story. So last August 15, WWE just announced that WXW, Progress Wrestling, ICW, and Evolve will be televised on the WWE Network. Every pay-per-views of ICW or any companies of this four, lahat ng partners nila na yun, ay mapapanood na natin sa WWE Network. So, sa mga gustong manood, mag-binge watching dyan, yung parang binge term ba yun? Kung gusto nyo manood sa WWE Network, siguro sa ano lang 'to, sa mga nagbayad lang siyempre, $9.99 lang naman ang WWE Network. And if meron naman akong WWE Network, kaya lang, ang problema kasi sa network, ang laki mangain ng store ng data kasi ang ano nila is automatic quality, eh. Automatic quality yung app nila. So, 'pag nanood ka ng WWE sa app nila, kahit isang match pa lang mauubos agad yung data mo if naka-data ka. 'Pag naka-wifi ka, good, thank you. Gano'n. So, gano'n ang So, also, the roster of WWE 2K Battlegrounds is now released. According kasi sa WWE, they are not going to release the 2K21 this year kasi nga ng COVID-19. Siguro instead of ilabas nila 'tong 2K21, ito muna yung ilalabas nila this year. September inaasahan yung na ilalabas 'tong game. And then, ang nakita ko sa roster, actually ang dami nilang pinati nila yung roster sa dalawa. Meron dong yung base at saka yung parang DLC sa ibang 2K series. Parang parang gano'n ang ano ko, nakita ko do'n. Check check them out na lang sa apps ay sa Facebook ng WWE 2K. Do'n niyo makikita 'yon. Pero ang nakita ko, sure Bray Wyatt and The Fiend is in the base game. Ewan ko, correct me if I'm wrong. Ayan. Ano pa ba stories? Wait lang. So, pwede tayong mag-umpisa sa Monday night, shall we? So, Monday Night Raw starts last week with a contract signing between Seth Rollins and Dominic Mysterio. So, obviously, prior to this episode, in-announce nila tong match up na wala stipulation. But, on this episode, in-announce nila na Dominic can use any object. Pero as of late, after this episode of Monday Night, in-announce nila na Dominic and Rollins are going to fight in a street fight inside the Thunderdome. Yun ang ano nila doon. And then, after nga ng match ni, I think that's Seth Rollins. Oh, Seth Rollins. They assaulted
Dominic with a kendo stick and then beating the hell up Dominic. Tangina, kitang-kita ko yung pula sa katawan ni Dominic noon. Sana ano man ang mangyari doon, inaasahan ko talaga na isa 'to sa mga magiging match of the night ko para sa akin. Sana lang maganda 'tong outcome nito. Oo nga pala, Friday I'm going to release my SummerSlam predictions. Hindi ko siya papahabain masyado, ayokong magpahaba ng record dito sa predictions ko. Kasi predictions lang naman 'to, eh, hindi naman 'to reality, 'di ba? So, yeah. And then, as usual, lumabas na naman 'tong Retribution na 'to na ating fancy about Retribution. Wala na, hindi ko na ikukuwento. And then, Asuka defeated Bayley on that episode. So, naset dito yung Asuka versus Sasha Banks for the Raw Women's title at SummerSlam. One of the two matches ni Asuka for SummerSlam. So, ayan. And then, the Raw Underground thing, Shayna Baszler made her Raw Underground debut on this episode. So, I love this episode of Raw Underground, to be honest. Pero, hindi pa din nawawala sa bokabularyo ko yung una ko talagang iniisip about this Raw Underground thing. Hindi siya nagbabago sa iniisip ko na BS at BS pa rin tong Raw Underground na 'to. Mas maganda pa dito yung sa Impact na Wrestle House. So, next, Randy Orton defeated Kevin Owens in a match. Okay, maganda yung match, okay. So, after the match, parang bineritate niya si Ric Flair ni Randy. And then, ayan, nag-turn na siya kay Rick, low blow, and then bang, Drew appear, and then na nga, lumabas na siya, and then nagtapos na yung episode. Di napapansin niyo, di ko lahat mini-mention dito kasi meron kasing parts na para sa akin hindi siya importante or big deal for episodes. So, that's why ginagawa ko na lang here the podcast. Sinasummarize ko na lang siya and then ayan. Pinapanood ko pa rin siya pero sinasummarize ko na lang kasi ayokong mag-review ng buong show. So, ayun, ganun ang ginawa ko. Next is the latest episode of Impact Wrestling. So, obviously, mas maikli ito. So, hashtag hit for Impact. So, last week ka pala, tinalo ni Moose si Heath Slater or Hit sa Impact for the TNA Heavyweight title. So, meaning, wala pa rin siyang contract. Parang binabalik kasi nila dito yung 2016 storyline na nangyari sa WWE dati. Na ending naman nun na nakapag-sign din si Heath Slater sa WWE. And probably ganun din ang mangyayari dito. And then, on this episode pa rin, Diona Porrazo versus Jordan Grace is now official for the next major show nila na Emergence 2-part episode for next week. Hindi pa siya this week's episode. So, in-announce na rin nila yung card na yun. Hindi ko pa natititigyan ulit ko ng card nila yan. So, 30-minute Iron Woman match tong sa Knockout Title. And then, Brian Myers is back. Finally. Kurt Hawkins. Tinuloy mo na naman yung streak mo dyan. So, Eddie Edwards defeated Brian Myers to retain his Impact World Championship again. I'm going to say this once and for all ulit para sa mga nalilito about those titles. Impact World Championship is the title na flagship doon sa Impact, not the TNA Heavyweight title. The TNA Heavyweight title is more on a display or a paper title.
or reward, gano'n. Parang hindi siya championship na ano, na sanctioned ng Impact. So, that's the difference ng TNA and Impact World Title. So, let's proceed to NXT. NXT this week is medyo almost meh sa'kin, almost meh. Kasi oo, mayroong magandang spots dito pero ano, parang di ko ramdam na may pay-per-view sila next week. Gano'n parang ang nafi-feel ko, eh. Di ko sila nafi-feel on this episode kasi. Pero tignan pa rin natin kung ano yung possible na mangyayari sa susunod na takeover nila, probably to takeover 30. Tignan na lang natin kung ano yung mangyayari sa takeover 30, kung ano pa yung maasahan natin on the NXT before takeover 30. Pero i-discuss ko na lang siya doon sa SummerSlam and takeover review ko. Tapos wrestling news of the week. And then I'm going to do another episode for Payback. Kasi Payback na naman, peste. So yun, Keith Lee and then Karrion Kross contract signing. Tangina, tumalsik yung parang with powers ba 'to si Scarlett? Pinirmahan lang ni Kross yung contract, binigay ni Scarlett and then parang may tumalsik na ano, umapoy yung contract don sa mukha ni Keith Lee. So siyempre masakit yun, putang ina. Kahit sino mapaso ng apoy sa mata, putangina masakit yun. And then Bronson Reed defeated Damian Priest. So, di ko siya sobrang big deal kasi ano, para sa akin lang, ano 'to, parehas naman silang pasok sa takeover pero sa tingin ko talaga, gusto ko talaga nasayang talaga si Dexter Lumis. Speaking of, Dexter Lumis is out of that ladder match, takeover 30. Gusto ko manalo si Lumis dito pero mukhang si Priest na yung mananalo dito. Damian Priest is going to win this thing. And then Cameron Grimes. Cameron Grimes defeated Kushida and Velveteen Dream to be part of the ladder match as well. And then Velveteen Dream turned and inatake niya si Kushida. Tapos Finn Balor appeared on this episode to confront Dream to end the episode. So that's it. That's the NXT this week. Nothing fancy about the episode. So, AEW. So, gusto kong i-point out muna yung TNT Tarol bago tayo magpatuloy dito. Walang nabago, kulay lang. Hindi, seriously, walang nabago, kulay lang talaga. Kulay lang yung nabago dito sa TNT Tarol. And hindi rin ako nasurpresa na ganito pala yung Tarol. Di talaga ako nasurpresa. Seriously, di ako nasurpresa doon. Ano yan, finished product na yan, right? So, expected ko mas maganda yan sa una, di ba? Sabihin na natin gold, yes, o gold. Pero, it doesn't matter to me. Iba pa rin yung AEW title, to be honest. Mas maganda pa yun kaysa doon. So, sa mga kiddos dyan na kinukumpara nyo yung WWE title sa AEW title, parang sinasabi nyo mas maganda pa yung current WWE title. Fuck your asses, man. Fuck you. Seriously, mas maganda ang AEW title. No offense, pero mas maganda talaga yon. Accept it or take it. Mas maganda po ang AEW title compare sa current design ng WWE title. Siguro, napag-iwanan lang siguro tong sa WWE. Tingnan natin. Sana magpalit din kayo ng design. Dahil joke lang. Yung Universal title, sana palitan din nila. Kasi sobrang pare-parehas kasi ng design nila for real. And hindi ko na alam kung ano talaga yung titles nila. Hindi ko sila ano, distinguish
distinguish dun sa designs. Pero wala naman. Yung Raw title na Raw Women's title, SD title, ano, lagi ko silang napagkakamalang ano, magkakaiba, na iisa lang naman ang design, na iisa lang din naman ang ano, kulay lang ang pinag-iba. 'Di ba nakakainis? So, 'yan. And then let's proceed NJF 2020 once again. Fuck this, man. Fuck this. Seryoso, I love this MJF. Pero, oo, alam ko kung hindi election ngayon, election season sa US, hindi niya siguro gagawin 'tong putangan 'to. Para siyang nagbago siya ng gimmick, para siyang tanga na. And hindi rin ako magugulat pagka si Jon Moxley ang unang nakatalo sa kanya sa AEW ngayon 2020. I'm not going to surprise. 'Di na ako masusurpresa man, seryoso, 'di na ako masusurpresa 'pag si MJF ay natalo ni Jon Mox sa All Out. 'Di, seryoso 'di talaga ako masusurpresa. So, ayan, next, Mike Chioda, former WWE referee, is now All Elite. Wow, what an addition. Ang ganda po ng addition na 'to for me kasi ang alam ko, nakikita ko lang si Brian Hebner lang ata yung senior nila, tsaka si Aubrey Edwards. So yun lang yung senior officials nila, I think. Hindi ko pa siya nakakakilala lahat. Pero magandang addition yun, magandang addition yun. Sana kung maayos na 'tong problema ng WWE, makabalik ka sa WWE, ikaw pa din yung isa sa mga pinaka-solid na referees sa lahat na referees sa WWE right now. And then, ayan na nga, dun sa match na yun na in-appreciate ni Mike Chioda. Cody Rhodes defeated Scorpio Sky to retain the TNT title. From now on, moving forward, I'm going to call Cody Jarrett. Sorry folks. Pero Cody Jarrett is the proper name for Cody Rhodes right now. Kasi AEW is just like WCW and ECW in the past. Wala silang pinagkakaiba doon. I'm not going to spit everything out. Pero totoo yan. Totoo yan. Parang nakikita natin is all shoots on WWE, all mockery, all bullshit. Hindi ko sinasabing pangit yung mga matches nyo. Pero please, stay out of their business. And ang WWE walang pake sa inyo. So stay out of their business. Kung pwede. Kung pwede lang. Kasi sa Elite, behind the Elite channel ba yun? Lagi nilang sinushoot ang WWE kung di ako nagkakamali. So yan. Ba't pa ako nag-rant? Pucha. Yan. Next. Nag-turn heel na nga ang FTR. Na-predict ko na naman to. Diyos ko po. Pero maling tao yung pinag-turn nila. Maling tao pala. Maling tao. Maling tao yung pinag-turnan nila ng FTR. Akala ko nga sa Young Bucks talaga magto-turn to, pero hindi pala doon. So, inaabangan ko pa kung ano pa yung mangyayari for the next episodes of Dynamite. Probably the Dynamite this week will be on Saturday, so expect wala nang kalaban ng NXT! Yay! Putang ina nyo. Wala nang kalaban ng NXT. Wala nang mag-aaway sa Brand Wars. Thank you, NBA Playoffs. De, ano lang yan, August 22. Tapos sa susunod Thursday night na sila. Friday night na sa atin yon. Pero still, wala pa rin kalaban ng NXT this week. So, palakpakan ng putang inang yan. Joke lang. So, finally, in the main event, Orange Cassidy, my favorite wrestler in AEW, defeated Chris Jericho. 7,500
fucking dollars. Imagine that. Kung natalo si OC, magbabayad siya kay Jericho. Putang ina, ano yun? Anong klaseng goal yan? Pero at least nagagawa niya na nga ni OC yung goal niya to defeat Chris Jericho. And that's it. Let's move on to SmackDown. The final big deal brand currently on WWE. So, as usual, lumabas na naman tong hype na Retribution na to. Pero alam ko talaga, nakikilala na ng lahat kung sino-sino yung Retribution. Pero ako, nakikita ko kasi last time si Vanessa Byrne, yung kulot na lumabas noon sa SmackDown last week nung dinestroy nila yung arena. I think that's Vanessa Byrne. And then this week, meron akong nakita na parang si it's either Chelsea Green. Tangina yung memes na si ano daw, si si Brandy. Tanginang yan. So, yeah, balik tayo dito. So, Asuka wins the Triple Brand Battle Royale to be part of the SummerSlam. Two title matches for Asuka. So, well, yun na nga. Tangay na pa din. Ba't ganito man? Seryoso ba? Alam ko na ka-feud ni Asuka tong dalawa. Pero pwede naman sana na pinagsama na nila sa isang match. To, at least magagain pa nila yung advantage sa isang match lang. Hindi yung na isa mananalo, isa matatalo. Parang ang weird ata pakinggan na lagi na lang may gantong cliche yung WWE. Pero tignan pa rin natin kung anong mangyayari. So, this episode of WWE nga pala nitong SmackDown na to is TV14. Dahil siguro to sa nangyayari nga sa Retribution tsaka sa The Fiend, Bray Wyatt and Braun Strowman storyline. So probably kaya TV14 na ang Raw ay ang SmackDown. Ewan ko pa sa Raw, di ko pa alam. So Mandy Rose challenge niya na si Sonya Deville in a hair versus hair match. Na-predict ko siya, man. Na-predict ko yung mangyayari tong thing na to. Kasi di naman ako masusurpresa kung hindi nila gagawin to. Pero wala, na-predict ko nga na gagawin pa rin nila man to. Pero di na rin ako magugulat pag natalo dito si Sonya Deville. That's a, parang, ayan, Sonya. Ayan, Mandy, kalbuin mo na lang ako, ha? SummerSlam. Papahabain ko na lang 'tong buhok ko. Mabilis naman humaba 'to. Gano'n, parang gano'n. Parang gano'n na naalala ko yung isang storyline ng Ruthless. Nakakalimutan ko lang kung ano yung match yun. So, ayun, next. Nilabas din ni AJ Styles yung PISS, Peace, or Phenomenal Intercontinental Statistic System. Ibig sabihin, parang wala nang worth it na makalaban si AJ. Yun ang meaning nun. Nung ano yun. So, Jeff Hardy appeared on the segment and then inassault niya na nga si AJ Styles. Sinulat niya yung pangalan niya dun sa board. And nakakatuwa din dito sa SmackDown na ginamit din nila dito si Joseph Parks, also known as Abyss. Sana ilabas na dito si Jeremy Borash para kompleto na ang TNA. Pero wala, eh, wala, kumpleto na yung ring announcers nila sa NXT, sa Raw, sa SmackDown. Wala, eh. So next, Kalisto is back. Nothing fancy. Okay. Kalisto is back. Ayan na. Wala na akong masabi. Abangan pa natin. So, obviously, on this episode din, official na yung hair versus hair match between Mandy Rose and Sonya Deville. And in fairness, ang ganda nung palitan na lang dalawa. I wish then na magharap sila in the ring, sabunutan kayo, sulitin niyo na yung mga buhok nyo hanggang isa sa inyo na makakalbo for SummerSlam.
What a prediction. So, next. Lumabas pa rin ang Retribution. Anong surprise, man. Tanginang Retribution yan. Yun lang talaga. Wala talaga ako masabi sa Retribution na to. Kung anong kasyitan tong inahan nila. Pero sure ko, Retribution will never, ever beat kung ano yung ginawa ng Nexus dati. Di mangyayari yun. And then, Braun Strowman and Alexa Bliss, nagkasama sila sa isang segment. And then, parang gusto ni Braun na kina-call out niya si The Fiend. And then, si Alexa lumabas. And then, parang kinakalma niya si Braun. And then, sinabi nga ni Alexa na, so, ayun, wala naman palang paki sa akin. So, wala na rin paki sa'yo. Parang ganun. Tapos, sinampal niya na si Braun nun. Tapos, Braun saves the day. Tangin ng hagis na yun ni Braun sa mga kay Alexa. Tangin ng taas na na. Tapos, yun na, nawala na si Fiend, nawala si Braun, tawa sila ng tawa doon to end the show. And, pretty much it. So, note din na Sasha Banks and Bailey will defend their tag titles at WWE Payback. Yun lang ang side note ko dito. So, isisingit pa ako. So, also, Jimmy Havoc, T-Hawk, Bea Priestley, and B. Priestley, B. Priestley, and Sadie Gibbs is now released from AEW. Silent release to, hindi na sila naglabas ng statement. Si Sadie Gibbs, naglabas siya ng sarili ng statement na magre-retire na siya in ring. So, ayan. And then, Kenta versus David Finlay for the New Japan Cup US Finals. Next, ano to? This Friday na to sa New Japan World. Kung sino yung mananalo sa match na to, makakalaban niya si John Moxley for the IWGP United States Championship. Still, John Moxley 2 belts. Baka naman na mag-exclusive na rin si John Mox sa AEW. Baka dito na rin nila drop yun probably. So, ayan. So, wala na naman ako siguro gustong sabihin. So, ayun na, mag-extra na ako. So, kung di ka pa nakakarinig ng kahit anong episode itong podcast, follow the podcast on facebook.com/the MTG Show Podcast, Twitter and Instagram, the MTG Show Pod. Listen to the every episodes of the podcast on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, saan pa kayo nakikinig nitong podcast na to. And then, download the MTG Show Podcast app on the Google Play Store kasi meron din ton episodes na mapapakinggan nyo rin sa iba. Pero ito, libre, walang bayad. Abangan nyo na lang siguro pag nagkaroon na ng premium tong Oiku, baka magkaroon na tayo ng exclusive episodes dito sa ating podcast app. So, abangan nyo lang yan. So, ito na final ko. NXT, 619,000 low from 753,000. AEW, 792,000 low from 901,000. So, iiwanan ko na kayo. We're going to give a tribute to former ROH champion John Xavier. May you rest in peace. And tatapusin ko tong episode na to with 10 bell salute to John Xavier, former ROH champion, one of the original wrestlers in ROH. So, yeah. Rest in peace.